Hindi na kayo nabusog. Ay, nako. That's life. Alam nyo, enjoy ako dito, ha? Nung araw, doon tayo sa aking, what's this? Fish pond, ano? Oo. Madami ako ditong mga pinagkakaabalahan. And I enjoy it. Keeps me young. Okay? Kayo rin dapat merong ganitong pinagkakaabalahan. Ano? And it will be good for you. Okay? O sige, tayo ulit ay we will tawag dito. Sasagutin po natin yung mga pinadala sa aking tanong para sa kaliwanagan ng bawat isa. Madami ho ito. Pero isa-isayin natin. Ano po? Ang una ay ganito. Marami pong nagtatanong kung inaalaw ng Catholic Church ang alin? Ang mag-commune yung maski alam natin na born again. Or ibang religion for that matter. Yung po bang mga dating Katoliko na nag-born again ay excommunicated? Another question yon. Pumipila sila pero hindi po alam ng pari na sila ay hindi na Katoliko because nag-born again. Ano po ang comment nyo? So dalawang question. Ganito. Ang aming patakaran is when somebody comes to receive communion, magko-communion, ang turo ng simbahan at ang aming patakaran is to give communion to everyone who comes in. Nakaka-problem kami, and this is the teaching of the Catholic Church, kung ang magko-communion is a public sinner, kung tawagin. Ano ba yung public sinner? Yung bang kilala ng lahat na siya ay gambler, na siya ay may ibang asawa, that nag-adulterer and so on and so forth. Pag ganun po, medyo kami maingat. Pero halimbawa, nandyan na sa harapan ko, ako ang pari, at nandyan siya. Ang gagawin namin ay in a very charitable manner, kung maaari, I will have to tell him na, sorry Brad, I cannot give you communion. If that is possible. Pero kung hindi naman, the worst thing that can happen will be, I will give him communion, but I will go to him after communion and advise him not to come back anymore because he is a public sinner. Mahirap po yung nandito na tapos i-deny mo ng communion Alam naman nyo sa mga Pilipino, baka mapapahiya ang tao. So, para hindi na lang, anyway, our Lord is understanding. So, I would rather give him, but pagkatapos, I will have to strongly advise him not to come back. That is for public sinners. Pero for mga born again, o mga kung ano-ano mga religion, we are always open. Anybody who comes to Jesus, we give Jesus to them. Ganun ho ang simbahan. Because we love the people and we want them to be close to Him as much as possible. Sa isang banda, siguro may tatanong nyo, Aba, Father, hindi ba masama yun?
Alam nyong masama na nga, bakit nyo pinayagan? Ano po? Hindi po. Kung minsan ho, ang masama pinapayagan kung sa ikabubuting, sa mas mainam na ikabubuti. Pagkat ang iniiwasan namin dito, bakit pwede ko naman siya, halimbawa akong pare, pwede ko siyang hindi subuan. Ano mangyayari? Paano ko mag-react? And there will be scandal sa simbahan. Mabigat ho eh. Ano? And then people will tell him, pagka ganyan, hindi ka nabigyan. And then people will ibabash siya kung ano man, at lahat na. So kawawa yung tao. Kaya ang simbahan is merciful. Just as our Lord is. So anyway, it's the first time. Anyway, it's the only time. Because right after that, sabi ko sa inyo, siya aking pupuntahan, and then I will strongly advise him to refrain. So, maligaya siya at maligayang makikinig sa sasabihin ko. Hindi siya reactive. Siya po ay active at positive na makaka-accept. Ganun po yung simbahan. Ganun ang simbahan eh. Kinakailangan nating, at saka ay nasa discernment na at decision ng pare. Okay? Huwag ko kayo ma-scandal. Mabait ho tayo. Pwede ho tayong maging mabait kaysa hindi. Okay? And that's it.